Hello, good morning. Morning grace to you, agency family and friends. Narito tayo muli sama-sama sa oras na ito upang maranasan ang presensya ng Panginoon sa pamamagitan ng salita ng Diyos at pananalangin. Sige, tayo po'y manalangin. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Maraming pong salamat, aming Ama, sa pagkakataong ito na kami ay binigyan mo, Lord, ng desire, Panginoon, na manalangin, O Diyos. At dahil naniniwala kami, Panginoon, na ito yung mabuting bagay, O God. Makinig ng salita mo, Panginoon. Tumanggap mula sa iyo, O Diyos. Thank you, Lord, for this morning, Lord. This is the day that you have made, Lord. And we will rejoice, O God, Lord. Thank you, O God, Lord. We believe that something new, something wonderful, Lord, ang gagawin mo sa buhay namin, Panginoon. Salamat po, aming Ama, Lord. I pray, O God, Lord, na patuloy mong bigyan ng bagong kalakasan, Panginoon. Maranasan ng bawat isa, Lord, ang bagong kalakasan, kapayapaan, sigla, inspiration, Lord, mula sa iyo, Panginoon, na maranasan ng bawat isa, Lord, sa oras na ito, Lord. As they listen to your word, as we pray, O God, Lord. Lord, thank you, Lord. Lord, sa iba yung kalakasan, Panginoon. Because in your presence, there is peace, there is joy, there is hope. Hallelujah. Thank you, O God, Lord. Thank you, Father God, Lord, for your unfailing love. It is good to proclaim, O God, your unfailing love in the morning, O God. Hallelujah. Salamat po, aming Ama. Lord, thank you, Holy Spirit. You are our teacher who will teach us and guide us, Lord, into all truth. Thank you, Father God. Maraming pong salamat. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa araw na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, praise God. So, buksan po natin ang ating Bible sa Psalms 92. Psalms 92 po. Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. It is good to praise the Lord and make music to your name, O Most High, to proclaim your love in the morning and your faithfulness at night, to the music of the 10-string lyre and the melody of the harp. For you make me glad by your deeds, O Lord. I sing for joy at the works of your hands. How great are your works, O Lord! How profound your thoughts! The senseless man does not know fools. The senseless man does not know. Fools do not understand that though the wicked springs up like grass, and all evildoers flourish, they will be forever destroyed. But you, O Lord, are exalted forever. For surely your enemies, O Lord, surely your enemies will perish. All evildoers will be scattered. You have exalted my horn like that of a wild ox. Fine oils have been poured upon me. My eyes have seen the defeat of my adversaries. My ears have heard the rout of my wicked foes. The righteous will flourish like a palm tree. They will grow like a cedar of Lebanon. Planted in the house of the Lord, they will flourish in the courts of our God. They will still bear fruit in old age. They will stay fresh and green. Proclaiming the Lord is upright, He is my rock, and there is no wickedness in Him. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Way back 1990s, ang Psalms na ito ay naging buhay sa aking puso.
Nung time na ako ay lumarating sa isang mabigat na sitwasyon, mabigat na problema, nakakaranas ako ng parang sumisikip ang dibdib ko, pag-iisip ko ng paano ko masosolve yung problema ko. Ang hirap pala ng dumadaan sa isang mabigat na pagsubok, and then affected yung emotion. Talagang parang di ako makahinga. Pumapasok ako sa trabaho, sumisikip ang dibdib ko. Kaya ang Diyos, napakabuti. Napakabuti ng Diyos. So, tuwing nag-iisip ako ng ganun, biglang pinarinimind sa akin ng Diyos ang mga verses dito sa Bible. At nagiging hangaan ako. Kakaroon ako ng hope, pag-asa doon sa sitwasyon ko na yun. Kaya kapatid, kung ikaw'y dumadaan sa sitwasyon na yun, ngayon, mabigat, may mga problema, o hindi mo alam ang gagawin mo, purihin mo si God. Mahal ka ng Panginoon. Ano man ang sitwasyon na dinadaanan mo ngayon, tutulungan ka ng ating Panginoon. Tulad ng ginawa niya sa akin. At ito po ay Psalms uli ni David. Itong verse na ito. So makikita natin dito, sabi niya dito, "It is good to praise the Lord and make music to your name, O Most High, to proclaim your love in the morning and your faithfulness at night." Amen. So, bakit sinasabi lagi ni David ito? Bakit niya laging pinupuri si God? At makikita natin dito sa Psalms, lagi binabanggit ni David yun na yung pag-ibig ng Diyos, ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos. At alam mo, sabi niya, your loving kindness is better than life. Hallelujah! Amen. Amen. Bakit kaya babanggit ni David yan? No? Ba't kaya binibigkas lagi yan? Sinulat niya pa. No? Dito sa Psalms, naging inspiration natin yun. So bakit? Alam niyo kung bakit? Kasi naranasan niya ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang buhay. Naranasan niya ang katapatan ng Panginoon. Amen. So makikita natin, it is good to praise the Lord and make music to your name, O Most High, to proclaim your love in the morning. Amen. Sa ibang translation po dito sa New Living Translation, ang sabi po rito ay, it is good to give thanks to the Lord, to sing praises to the Most High. It is good to proclaim your unfailing love. Hallelujah. Amen. Your faithfulness in the evening. Amen. So, bakit laging sinasabi na David to? Yung pag-ibig naman. Kasi naranasan niya pag-ibig ng Diyos sa kanya. At sabi niya, hindi ng pag-ibig. Unfailing love. Amen. Ano sa atin, sa ating buhay? Maraming tao nagtutuklas. Paano gaganda ang buhay? Ano ba ang buhay? Marami tayong mga tinutuklas sa buhay. Diba? Kailan nyo meron tayong tutuklasin? Tuklasin natin ang pag-ibig ng Diyos. Sa totoo lang, maraming mga tao, hindi nila naunawaan ang pag-ibig ng Diyos. Amen. Na minsan, nakala natin na ang Diyos ay mabuti siya, pero mahigpit siya. Para siyang military. Na kapag nagkamali ka, talagang sasaktan ka niya. At kapag mabait ka naman, mabait siya. Pero, kung itutuon natin ang puso natin sa ating Panginoon, may matutuklasan tayo sa Kanya.
na ang pag-ibig ng Diyos ay unfailing. God's love is unfailing. Hindi nagmamaliw. Hallelujah. Sabihin na hindi nagmamaliw na pag-ibig ng Panginoon. Sabihin, He will never stop loving you. Hallelujah. Amen. No? Hindi siya titigil kang mahalin. Hindi tayo titigilang mahalin ng Panginoon. He will always love us. Ganun po ang pag-ibig ng Diyos. Ganun po yung ibig sabihin ng unfailing. No? Sa kabila ng ating mga kahinaan o kapalpakan na nagagawa sa buhay. Amen. Ang pag-ibig ng Diyos, amen, nandun pa rin. Hindi magbabago ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Hallelujah. Kaya naman si David, si David? Lingkod po siya ng Panginoon. Pero marami rin siyang mga pagkakamaling nagawa sa buhay. Marami rin siyang mga nagawang mga desisyon na mali. At may mga kahinaan din siya. Pero alam niyo, ang pag-ibig ng Diyos, hindi nagbago sa kanya. Kaya sabi niya rito, it is good to proclaim your unfailing love in the morning and your faithfulness at night. Hallelujah. Sabihin po ng katapatan, hindi ka niya iiwan. I will never leave you nor forsake you. Amen. Yun po ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen. At ito po ay ipinadama, pinakita ng Panginoon nung si Jesus ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Amen. For God so loved the world that He gave His only Son, that He gave up His love. That He gave His only begotten Son. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan. That whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Gaano kamahal ang Panginoon? Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, mamatay in my behalf. Hallelujah. Namatay siya doon sa krus. Amen. At alam nyo, kapag tinitingnan po natin yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, pwede kasi siyang gumibap Pwede siyang iwanan tayo sa ere. Diba? Sa kabila niya yung mga tao doon na sinagsasalita ng masama sa kanya. Tinuduraan siya. Hinahamak siya ng mga tao doon. Hinahagupit siya, binabato siya habang daladala niya yung krus. Ano doon sa pagdadala ng krus? Pwede siyang gumibap Ito ba ililigtas ko? Amen. Pero alam nyo, yun ang ibig sabihin na unfailing love ng Panginoon. Hindi siya tumigil. Alam nyo kung bakit? Dahil naniniwala siya. Kapag naunawaan mo ang pag-ibig ng Diyos, kung gaano ka kamahal ng Panginoon, naniniwala siya, magbabalik loob ka sa Panginoon. Magbabalik loob tayo sa Panginoon. Hallelujah. Amen. Amen. Kaya nga sabi niya, doon sa krus, Lord, forgive them. Tumawag siya sa Ama. At sabi niya, patawarin mo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Yun po ang pag-ibig ng Panginoon. Yun po ibig sabihin ng unfailing. Amen. Hindi nagbabago. Hindi nagmamahal. At ito'y laging bago, sariwa, bawat umaga. Amen. At yan po si David. Naranasan niya ang pag-ibig ng Diyos sa kanya. At kaya naman, in love siya sa Panginoon. And I believe, kapag naranasan po natin ang pag-ibig ng Diyos sa bawat umaga, naranasan po natin to, nagkakaroon po ng pag-aanan sa ating buhay. And doon po natin nadadama na tayo po'y napakahalaga sa Diyos. Amen.
napakahalaga natin sa ating Panginoon. Gaano tayo kahalaga sa Kanya. Amen. Dito po sa verse 12, sabi dito, but the godly will flourish. O dito sa ibang verse, sa NIV. Sabi dito, verse 12, the righteous will flourish like a palm tree. They will grow like a cedar of Lebanon. Planted in the house of the Lord, they will flourish in the courts of our God. They will still bear fruit in old age. They will stay fresh and green, proclaiming, the Lord is upright. He is my rock, and there is no wickedness in Him. Hallelujah. Amen. Amen. No? So, ito po yung verse na binigay sa akin noong time na nasa ano. So, every time na nakakadama ako ng negatibong emotions no, sometimes yun. Bilang sumasagi sa akin itong ano na to, itong verse na to. At I believe ito po yung mula sa Holy Spirit. At ang sabi niya, imagine may problema ako, may bigat-bigat ng problema ko na yan. Ito yung sinabi ng Panginoon. Sabi niya sa akin, the righteous will flourish like a palm tree. They will grow like a cedar of Lebanon. Sabihin, ito yung binibigay na word of God, na salita ng Diyos para sa akin, pangako ng Diyos para sa akin. Nung time ako yung dumadaan sa isang mabigat na sitwasyon. Amen. At habang naiisip ko yun, nagkakaroon ako ng kagaanan. Amen. Ano yung sabihin ng righteous? Amen. Ibig sabihin, kapag ang isang tao ay nanalig sa Panginoong Jesus, amen, isinuko niya ang kanyang buhay, no? At tinanggap niya si Jesus as Lord and Savior ng kanyang buhay. Ang sabi po sa Bible, no, ipapahayag tayo, God will declare us righteous. Amen. Sino yung righteous? Ang righteous po ay yung taong nagtiwala ng buhay sa Panginoong Jesus. Amen. At ang time na yun, nagkaroon ako ng kagaanan. Nagkaroon ako ng pag-asa. Righteous. Amen. Sabihin, you will overcome, no, that problem situation because you are righteous. The Lord is with you. Amen. Yung pong time na yun, no? At sabi niya, inihambing niya tayo, no? Ang mga taong nagtiwala sa Panginoon, inihambing niya sa palm tree. At ang palm tree po ay isa pong puno na nabubuhay po sa gitna ng disyerto. At hindi lang po siya nabubuhay, kundi siya po ay nagiging mabunga. Hallelujah! Amen! Amen! Prosperous siya, masagana siya sa gitna ng disyerto. Amen? At ito po sinasabi sa atin ng Panginoon, no? Kapag ikaw ay nagtiwala sa Panginoon, kapag ipinagkatiwala natin ang ating buhay sa Panginoon, amen, ikaw ay matutulad sa palm tree. Amen. Sasagana ang buhay natin. Amen. Magiging masaya ang buhay natin. Hallelujah. Amen. Yung sagana naman hindi lang ito sa material. Ang sagana po yung meron tayong kapayapaan, meron tayong kalakasan, no? Sa gitna ng mabigat na sitwasyon. Hallelujah. Amen. Ano po, dito po sa Japan, dumaan din po kami sa isang mabigat na pagsubok, kami mag-asawa. At sa kabila ng mas pagsubok na yun, meron po kaming peace and joy. Naranasan namin yung pag-ibig ng Panginoon, yung comfort niya. At doon sa presensya niya, binigyan niya kami ng awit. At ang awit po ito po yung awit. Ibang-iba kapag na kay Jesus, buhay mo ay sumasaya. Ibang-iba kapag na kay Jesus,
Araw ko ay gumaganda, halina, lapit na kay Jesus, malalig na, halina, awit na, buhay mo ay gaganda, halina, lundag na, purihin natin ang ngalan niya, halina, sayaw na sa presensya niya. Ibang iba kapag kasama kita, problema ay nawawala. Ibang iba kapag kasama kita, puso ko'y lumulundag sa saya, halina, lapit na kay Jesus, manalig na. Hallelujah. Yun po yung awit na binigay sa amin ng Panginoon. Alam niyo kung bakit? Kasi sa kabila ng sitwasyon na yun, sa kabila ng mabigat na sitwasyon, naranasan namin yung kalakasan mula sa Panginoon. Naranasan namin yung pag-ibig ng Diyos. Hallelujah. Amen. No? Kaya, isa pong napakaganda po, no, na maunawaan natin, no, kung gaano tayo kamahal ng ating Panginoon. At kapag po tayo patuloy nagtitiwala sa ating Diyos, hallelujah, ang sabi ng Panginoon, buhay mo ay sasaya, araw mo ay gaganda, problema ay nawawala sa presensya ng ating Panginoon. Amen. Sa presensya ng Panginoon, may kalakasan, may tagumpay, may pag-asa. Tulad po ng ginawa sa amin, naranasan namin ito, at patuloy na ipaparanas na sa atin ng ating Panginoon. Amen. Ang buhay na ito, isang buhay na masaya at masagana. Sabi ng Panginoon, ako'y nagpunta rito upang magbigay ng isang buhay at buhay na masagana at kasiyasiya. Amen. Kapatid, mahal ka ng Diyos. Mahal na mahal ka ng Panginoon. Pinatunayan ng Diyos yan nung siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo. Amen. Huwag kang panghinaan ng loob sa mga sitwasyon na dinadaanan mo. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Lumapit ka sa Panginoon. Amen. At magtiwala at manalig at maniwala na ang Diyos ay may gagawing dakila, may gagawing mabuti sa ating buhay. Why? Bakit? Dahil mahal tayo ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Kaya sabi ni David, I will proclaim, no, your unfailing love in the morning and your faithfulness at night. Hallelujah. So ito po yung message natin ngayong araw po ito, no? Na patuloy po natin, no, na ituon ang ating puso sa ating Panginoon, sa ating mapagmahal na Diyos. Patuloy na manalig, no, na tayo mahal ng Panginoon. At meron siyang gagawing dakilang bagay sa ating buhay. Amen. Mapalad ang taong nagtitiwala sa ating Panginoon. Masaya ang taong ang Diyos ang kanyang pag-asa. Hallelujah. Amen. So let us entrust our life to Jesus. Ngayon pong araw na ito, no, ay pagkatiwala natin ang lahat ng ating gagawin. Let us unload, no? I-unload natin ang anumang nasa puso natin sa ating Diyos. Amen. At tanggapin natin ang kanyang kalakasan. Amen. Tanggapin natin ang kanyang biyaya sa araw na ito. Amen. Upang mapagtagumpayan natin anumang bagay, no, dadaanan natin sa araw na ito. Because God loves you, He is your refuge, God will take care of you. Amen. Hallelujah. So meron pong kanta ang church, no, ang Amazing Grace Mission Church. Ang kanta pong ito ay team song po ng Amazing Grace. So ang awit pong ito I am blessed every day of my life. I am blessed when I wake up in the morning, till I lay my head to rest. I am blessed.
I am blessed. You are blessed. Why? Because God loves you. And He will always loves you, guides you, and protect you. Doon sa inilaan, no? Ng Diyos para sa iyo. Nilaan, na buhay na nilaan ng Diyos para sa iyo. Isang buhay na sagana, isang buhay na mapayapa. Praise God.